Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Let's declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus the Anointed One. Praise God. Let's declare our JA1 culture. 1, 2, 3, go. I appreciate everyone. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, sabihin natin lahat, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, palakpakan mo ang ating Panginoon. Praise God. So sa oras na ito, tayo po'y darako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. And praise be to God. Yan, salamat po sa ating mga bisita ngayon. Yan, welcome sa ating church, sa Jesus the Anointed One Church. Welcome. Yan, sila po ay nagtre-training sa Coast Guard. Tama nga, no? Then meron din tayo isang bisita pang isa na nasa likod. Hello din, welcome. And meron din tayong bisita pa ulit, si Ma'am. Hello po, Ma'am. Welcome back. And welcome po sa ating lahat. So palapakan nga po natin si Lord. Hallelujah. So ang series po natin sa second service natin ay pinamagatan pong Joy. Tinan mo nga yung katabi mo kung masaya. Masaya ba yan? Okay. Sino po sa inyo dito ang masaya sa araw na ito? Tamang-tama po ang topic po natin ngayong umagang ito kasi ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan ko pong pakibasa. 1, 2, 3, go. Rejoice always. In Philippians chapter 4 verse 4, sabi po dito, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Sabi mo kasi yung katabi, rejoice. Amen? Alam niyo po ba, ang Book of Philippians, ito po ay sinulat ni Apostle Paul nang siya ay nasaan? Kulungan. At itong si Apostle Paul, kahit nasa kulungan siya, ini-encourage niya ang mga taga-Pilipos na magsaya. Kung kayo kaya yung nasa kulungan, ano kaya ang bukang bibig or lalabas lagi sa bibig mo? Kawawa naman ako. Naglilingkod ako kay Lord, pero ganito nangyayari sa buhay ko. Pero hindi. Hindi nangyari na gano'n ang sinabi ni Apostle Paul, bagkos ang sinabi niya, kahit nasa kulungan siya, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Ini-encourage niya ang mga taga-Pilipos na patuloy na magsaya. Ini-encourage niya ang mga taga-Pilipos na kahit anong sitwasyon, sila ay magsaya. Amen? Ngayon, pag-usapan po natin, bakit ba tayo kailangang mag-rejoice? Bakit tinuturuan tayo ng Biblia at ng Diyos na laging magsaya, laging maggalak? Okay? At ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Number 1, rejoice because the Lord is still with you. Sino po sa inyo ditong masaya siya dahil kasama niya yung kanyang minamahal? And para sa iyo, sapat ng dahilan yon para manatili kang masaya. Sapat na ba yon? Sapat na ba siya? Amen? Parang di yata kayo nakaka-relate. Wala po kaming minamahal, pastor. Grabe naman kayo. Kapag kasama ko po kasi yung asawa ko, hindi po ako masaya eh. Nakukonsumisyon talaga ako eh. Pastor, pasensya na. Pero hindi, aminin man natin sa hindi, kapag may minamahal tayo, sapat nang kasama mo siya para maging masaya kayo. Sometimes nga kahit hindi kayo pumunta sa iba't ibang magagandang lugar, basta kasama mo lang yung minamahal, masaya ka na.
Amen? So, ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Why we need to rejoice? Because the Lord is with you. Sabi mo kasi yung katabi, the Lord is with you. In Psalm chapter 23 verse 4 says, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Grabe, no? Sabi ni David, kahit daw ako ay nasa valley of shadow of death, hindi ako matatakot. Bakit? Kasama ko si Lord. Walang takot, walang pangamba. Amen? Kapag kasama mo si Lord, mananatili kang masaya. Amen? Amen po ba? The presence of God is greater than the pressure around you. Do you believe that? Mag-agree po ba tayo doon? Ulitin ko ha. The presence of God is greater than the pressure around you. Yung presensya ng Panginoon ay masigit kaysa anumang problema or pressure na nararanasan mo sa iyong buhay. Kaya sapat ng dahilan ito para manatili kang masaya because you know that the Lord is with you. Amen? Amen po ba? When you cannot understand what God is doing, you can still rejoice because God has not left you. Alam nyo, sometimes, hindi natin nauunawaan kung ano ang mga ginagawa ng Diyos. Pero as long na alam mo na kasama mo si Lord, maging masaya ka. Si Lord ang bahala sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po yung maliliit nating yung mga anak po ninyong maliliit. To be honest, hindi nila alam kung anong pinapagawa nyo or ginagawa ninyo para sa kanila. Tama ba? Hindi nila nauunawaan. Bakit ginagawa ni mama to? Ba't ginagawa ni papa to? Hindi nila nauunawaan yan. Pero alam niyo po ba na ang mga anak natin, masayang-masaya na lagi tayong kasama. Kapag wala tayo, hinahanap tayo. Tama? Tama ba yung may mga anak? Diba? Kapag nakita ka ng iyong anak, especially kapag close na close sa iyo, ay nako, napakasaya niyan. Hindi nila nauunawaan kung ano mga pinagagawa mo para sa kanila. But still, they rejoice dahil kasama kanila. Ganon din tayo dapat sa ating Panginoon. We need to still rejoice even though tayo ay nasa anumang sitwasyon ng ating buhay. Okay? Kahit hindi man natin nauunawaan ang ginagawa ng ating Panginoon, still we need to rejoice. Kaya nga po sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord. Magalak kayong lagi saan daw? Sa Panginoon. Ang kagalakan natin ay dapat nakaangkla sa ating Panginoon. Kasi kung ang kagalakan mo ay nakaangkla sa mga tao, ang kagalakan mo ay nakaangkla sa sitwasyon ng buhay, sigurado ko, meron kang mga dahilan para maging malungkot. Lagi-lagi ko sinasabi sa inyo to, kung marami kang dahilan para malungkot, mas naniniwala ko, mas marami kang dahilan para maging masaya. You deserve to be happy. Sabi mo sa iyong katabi, tapikin mo ng konti, deserve mong maging masaya. Amen? Amen po ba? Lahat tayong mga tao na nilikha ng Diyos, sa simula pa lamang, pinakitunayan at pinakita na ng Panginoon na deserve nating maging masaya. Naunawaan ba natin? Deserve nating maging masaya. You may lose many things, but if you have the presence of God, you still have a reason to rejoice. Amen? Mawala man ang mga kaibigan mo, mawalan ka naman ng anumang material na bagay, pero tandaan mo, may rason ka pa rin para maging masaya. Dahil ang Diyos ay kasama mo. Amen? Amen? Rejoice because the Lord is still with you. Magalak ka dahil alam mo, confident ka na kasama mo si Lord. Nangako ang Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Pangalawa, bakit kailangan natin magsaya? Rejoice because your joy is not controlled by circumstances.
Amen? Ulitin ko ha. Rejoice because your joy is not controlled by circumstances. In Habakkuk chapter 3 verse 17 up to 18 give us a powerful example. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, yet I will rejoice in the Lord. Take note, in the Lord. Tulad na nabanggit ko kanina, dapat ang joy na meron tayo ay hindi nakaangkla sa anumang circumstances ng ating buhay. Sino po sa inyo dito ang masaya pag maraming pera? Ang iba naman, kunwari pa eh. Kung di kayo masaya pag marami kayong pera, ibigay nyo na lang sa amin na masaya. Pero ito tanong, masaya ka pa rin ba kapag wala ka ng pera? Magkakaalaman sa bahay yan eh. Kapag wala, alam niyo mga, mga, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero yung ibang mga tatay mag-a-agree sa akin. Kapag masungit ang asawa, walang pera yan. Pero pagka 15, ano yung mga tatrabaho? 15, 30, ay nako, napakabait naman ng asawa. Anong gusto mong lutuin ko ngayon? Bakit? Kasi may sweldo na eh. Pero ang joy natin ay hindi nakadepende sa anumang circumstances. Our joy is not controlled by circumstances. Our joy is not based on our circumstances. Our joy is based on the Lord. Amen? Rejoice in the Lord. Hindi rejoice in circumstances. Kasi kung ang iyong joy ay nakadepende sa circumstances, ang iyong emosyon magpabago-bago. Amen? Masaya ka ngayon, mamaya magiging malungkot, mamaya masaya ulit, mamaya nagagalit ka, mamaya masaya ulit, mamaya naiinis ka, tapos biglang sasaya ulit. Nagbabago-bago. Pero kapag ang joy mo ay hindi mo dinidepende sa anumang circumstances ng buhay mo, ay nako, ang sarap mabuhay. Alam niyo po ba yung mga taong masiyahin or masayahin, sila po ang mga taong humahaba ang buhay. Yung mga malungkutin, bilang na ang kanilang araw. Tingnan mo ang katabi mo kung sila po ay masasaya. Sabi mo sa iyong katabi, hahaba pa buhay mo. Amen? Kapag may nakita kayong pag may nakita kayong kasamahan natin sa church or mga kakilala ninyo, biruin lang ninyo. Ba't ang lungkot mo? Ala, bilang na araw mo. Bakit? Alam niyo po ba, kapag malungkot tayo, pero po tinatawag ng ating pong katawan ay nagpro-produce na tinatawag na stress hormones. Okay? At yung stress hormones na ito yung nagpapababa ng ating mga immune system para tayo ay madaling lapitin ng mga sakit, tayo ay magkaroon ng mga infection or anything. At through that, dun po bumababa yung ating resistensya at tayo po ay madaling mamamatay. Pero yung mga tao po na laging masaya at hindi dumedepende sa anumang circumstances na kanilang buhay dahil alam nila sa sarili nila at pinanghahawakan nila ang salita ng Diyos na ang joy nila ay hindi nakadepende sa circumstances, kundi ang joy nila ay nakadepende kay Lord, sila po yung humahaba ang buhay. Amen? Na-prove din po yan ng science. Okay? Na-prove din po yan ng science. Yung mga taong humahaba ang buhay, sila po yung mga taong masayahin. Pero po yung mga taong malungkutin, ay nako, bilang na araw nila. Ano po, may isa pong kwento, totoo pong kwento to na nangyari. May isa pong lalaki na na-diagnose po siya ng lung cancer. And bilang na araw niya. And nag-pray siya kay God, sabi niya, gusto ko na ma-spend ko yung aking natitirang buhay para mapasaya ko ang maraming tao. Kaya ang ginawa po niya, dahil po siya isang mayamang ding tao, ang ginawa po niya, siya po ay nag-charity. And habang siya ay nag-charity, nakikita niya yung mga taong tinutulungan niya na sobrang saya. At habang sila'y sumasaya din po yung tao na yon. Ang sabi po sa kanya, within 6 months, yung kanyang buhay. Sa loob ng 6 na buwan, mamamatay na siya.
So ginugol niya yung kanyang 6 na buwan na natitira sa kanyang pagcha-charity at naging joy niya ang tumulong ng tumulong sa lahat ng mga tao. Umabot ang 1 taon, hindi pa siya patay. Umabot ang 3 taon, hindi pa rin siya patay. He continued to do that thing. Umabot na yung doktor na nag-diagnose sa kanya na matay na, siya buhay pa. Anong nangyari? Hindi na niya napansin. Kasi naging masaya siya sa pagtulong sa kanyang kapwa. At doon niya na-remind, wait lang, ilang taon na ang lumilipas. Napalitaan ko yung doktor na nag-diagnose sa akin patay na. Pero bakit buhay pa ako? Bakit? Alam niyo po ba yung joy, it adds life to us. Ano sabi sa Bible, yung pinag-aralan natin last week, yung bang pag-aalala ay makakaragdag sa ating ng buhay? Di ba hindi? Pero yung joy, it can lengthen our lifespan dito sa ating mundo. Kaya, sabi mo sa iyong katabi, maging masaya ka palagi. Amen? Bakit ba kailangan nating maging masaya? Kung ang joy natin is based kay God, ito ang matindi. Your circumstances may change tomorrow, but God does not change. Amen? Ang Diyos po natin di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Magbago man ang sitwasyon ng buhay mo, meron ka pa ring dahilan para maging masaya. Ano yun? Ang Diyos mo hindi nagbabago. Kung mahal ka niya noon, mahal ka niya ngayon, at mas mamahalin ka pa niya sa mga darating na araw. Amen? Minahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, at patuloy ka niyang mamahalin. Iningatan ka ng Diyos, iingatan ka ng Diyos, at patuloy ka niyang iingatan. Hindi mababago ng kung sino ka, kung sino ang Diyos. Naalala niyo po yun? Hindi mababago ng kung sino ka, kung sino ang Diyos. Even though we are not faithful, God will remain faithful. Amen? At sapat ng dahilan nito para tayo maging masaya. Dahil ang kagalakan mo ay hindi nakabase sa anumang circumstances ng ating buhay. Ito, number 3, dapat magalak tayo. Bakit? Rejoice because you have salvation. Naalala ko po yung sinulat ni David, wala po dyan. Sabi po ni David, restore unto me the joy of my salvation. Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon at nagkaroon ka ng kasiguraduhan na ikaw ay ligtas na, sobrang saya mo. Tama? Amen po ba? Yung binaptize ka, hallelujah! Di ba? Saya-saya mo. Yung totoong nagpabaptize ha. Kasi may mga nagpapabaptize talagang ang habulang maligo sa dagat, maligo sa swimming pool, maligo sa ilog. Pagkatapos mabaptize, di naman nabago ang buhay. Hindi nagdesisyong mabago ang buhay. Yung talagang totoo. Yung talagang may pag-iyak pa. Naalala ko yung mga artista na talagang na-convert sa Christianity. Kita ko, sabi ko, grabe naman yun. Ganun, hindi naman natin hindi natin ginajudge yung nagpabaptize na naligo rin sa wala nang problema doon, okay? Pero ang sinasabi ko, grabe yung transformation, grabe yung impact sa kanila nung pinabaptize sila, naging masaya sila, meron silang tinatawag na tears of joy, na Lord, ito na ang simula ng bagong buhay ko, kasama ka. 'Di ba? Iba yung joy na naramdaman natin nung naging secured at alam mo sa sarili mong ligtas ka na at pupunta kang langit. Tama po ba? Kaya sinabi ni David, restore unto me the joy of my salvation. Amen? Kasi gusto ng Panginoon na maging masaya ka dahil alam mong ligtas ka. Unawaan ba natin? Ang tanong, masaya ka pa rin ba dahil alam mong ligtas ka? Yung bang saya na nadulot ng kaligtasan na natamo mo nung time na tinanggap mo si Jesus Christ, ayun pa rin ba yung saya na meron ka ngayon? O para bang binabaliwala mo na yung kaligtasan na meron ka? Rejoice because you have salvation. In the book of Luke chapter 10 verse 20, mayroon pong mga disciple na lumapit kay Jesus Christ at tuwang-tuwa. Ang sabi po ni Jesus Christ, ng mga disciple, Panginoon, Panginoon, nakapagpalayas po kami ng demonyo sa pangalan mo. Nakapagpagaling po kami ng mga may sakit sa pangalan mo. Ang saya nila. Pero biglang sumagot si Jesus Christ. Sabi sa verse 20,
Rejoice because your names are written in heaven. Amen? Huwag kang maging masaya dahil sa ginagawa mo. Dahil lang sa ginagawa mo. Huwag niyo akong mamimisinterpret ha. Huwag ka lang maging masaya dahil lang sa ginagawa mo para sa Panginoon. Maganda yan. Okay? Masigit na maging masaya ka dahil ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen? Nagigets ba natin? Meron kang dahilan para maging masaya. We have something greater than temporary blessing. And that is eternal blessing. That is eternal life with Jesus. Aanin mo ang mga material blessing dito sa mundo. Kung pag namatay ka, impyerno naman ang punta mo. Amen? Para sabi ng Bible, makamtan mo man ang yaman ng mundo. Kung ang kaisa-isang kaluluwa mo ay mapapahamak doon sa impyerno, ay sayang. Amen? We have something greater than temporary blessing or material blessing. We have eternal salvation through Christ. Amen? Amen po ba? Yung kaligtasan na natanggap mo, we are not deserving for that salvation. We are not deserving dun sa heaven. But because of God's great love for us, Jesus died for us while we are still sinners. And sabi ng Bible, those who believe in Him will not perish but have eternal life. Grabe ano? Hindi ka ba magsasaya nun? Kapag alam mo na meron kang eternal life na kasama si Jesus Christ dun sa langit. Naunawaan ba natin? Kaya kapag dumarating yung time na nalulungkot ka, please be reminded of this. Maging masaya ka kasi meron kang salvation. Amen? Amen ba? Number 4. Rejoice because God is working even when you cannot see it. Amen? In Romans chapter 8 verse 28, sabi dito, and we know that all things work together for good to those who love God. Amen? Pangit man ang sitwasyon ng buhay mo, ang Diyos ay gagawa pa rin ng maganda sa buhay mo. Ito na sinare ko kaninang umaga. Meron tinatawag na perfect will and permissive will. Okay? Pag sinabi pong perfect will, ito po yung tinatawag na God's will. Ultimate plan ng Panginoon para sa atin. Ang kailangan lang natin gawin dito is obedience, sumunod, makipag-cooperate. And God allows also yung tinatawag na permissive will. Sino po nakakalam ng ibig sabihin ng permissive will? Pag sinabi pong permissive will, God allows you to decide. Okay? God allows you na ikaw ang magdesisyon. And you will suffer the consequences of your decision. Pero yung dulo, kapag lumapit ka sa Panginoon, still, God will work it for good. Ang magiging resulta nito, para pa rin sa ikabubuti mo. Nagigets po ba natin? That is permissive will. Ang kinaibahan ng perfect will, yung perfect will, walang consequences. Result ang marireceive natin. Pero yung permissive will, ang kaibahan dito, yung permissive will, you will suffer the consequences, but kapag lumapit ka sa Panginoon, magiging maganda pa rin ang ating dulo. Nagigets ba natin? Alam ninyo, ang Diyos, kumikilos sa paraan na hindi mo kayang isipin or kaya mong unawain. Kaya nga, like ko sinasabi po sa inyo, hindi mo kailangang unawain ang lahat ng bagay. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Kasi kung uunawain mo pa ang lahat, bago mo pagtiwalaan ng Diyos, wala kang mangyayari sa buhay mo. Amen? Sino po sa inyo itong nakaranas ng bumili ng cellphone? Diba? Nung bang bumili ka ng cellphone, pagtingin mo sa cellphone, wait lang. Paano kaya ito nabubuksan? Ano kayang nangyayari sa cellphone pag binubuksan? Oh, biglang umiilaw. Paano kaya ito umiilaw? Hala, hindi mo na nagamit ang cellphone mo, puro ka paano. Gamitin mo na lang. Amen? Pagtiwala ka na lang na maayos yung cellphone. Are you getting the point? Sa buhay kasi natin, ang Diyos ay kumikilos sa paraan na hindi natin nauunawaan.
And you need to rejoice in that thing. Bakit? Because God is working even you cannot see it. Amen? Lagi niyo po itong tatandaan. A delay is not necessarily a denial. Amen? A delay is not necessary a denial. Huwag mong iisipin na dahil may delay, dininay ka ni Lord. No. May magandang plano lang si Lord sa iyo. Di ba meron po akong tinuro sa inyo? Thank you sa akin lahat. Sino po sa inyo may mga prayer request dito? Sino po sa inyo dito may mga panalangin? Sino sa inyo dito may panalangin na hanggang ngayon hindi pa natutugon? Sagot naman po kayo lahat. Meron po ba yung mga prayer na hindi pa natutugon? Ito. Kung may mga prayers ka pa na hindi tinutugon ni Lord, at naisip mo kung paano ito tutugunin ni Lord, mag-rejoice ka kasi hindi ganun ang mangyayari. Ano, kahapon, nag-uusap kami ni Pastora DJ. Pero kami pinag-uusapan isang bagay, sabi ko, siguro, alam ko naman to, siguro, hindi ito yung gagawin ni Lord. Sabi, bakit? Kasi naiisip ko na ganito yung mangyayari. So, hindi ito yung gagawin ni Lord. Bakit? Kasi ang answered prayer po natin ay hindi nakabase kung anong nasa isip natin. Ang answered prayer po natin ay nakadepende at nakabase kung ano ang gagawin ni Lord. Amen? Because a delay is not necessarily a denial. A closed door is not necessarily the end. Kapag may sinaraduhan ng Diyos na pinto, ibig sabihin, yung pintuan na yan ay hindi para sa'yo. At hindi naman lahat ng bukas na pinto ay kailangan mong pasukin. May bukas na pinto na exclusively para lamang sa'yo. Amen? Nagigets ba natin? At yung closed door, it doesn't mean it is the end. Sometimes, yung closed door, yung sinaraduhang pinto ng Diyos sa buhay mo, it's the beginning. Amen? Alam niyo guys, tingin kayo sa akin lahat. Bago magbukas ang Diyos ng mga pintuan para sa kasaganaan at katagumpayan, may unang gagawin muna si Lord. Ano yon? Saraduhan muna ang mga pintuan na hindi para sa atin. Kasi hanggat bukas yon, mas pipiliin mong pumasok doon. At hindi mo makikita yung bagong pintuan na binubuksan ng Diyos. Kung ito man ay sa kaibigan, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa pamilya, sometimes God closed that door. Amen? But that closed door is not mean it's the end. Sometimes yung closed door na yan is the beginning. Ito na yung simula mo para ma-receive yung mga hinihiling mo sa Panginoon. Kaya you need to rejoice because alam natin that God is working even we cannot see it. Like ko nga sinasabi sa inyo, hindi responsibility ni God na explain sa atin ang lahat ng bagay. Hindi niya responsibility na sabihin sa atin ang kanyang ginagawa. Basta malinaw sa atin at alam natin na mayroong ginagawa si Lord, okay na yun. Amen po ba? Amen po ba? Basta maging malinaw sa atin na may ginagawa si Lord, okay na yun. Are you getting the point? Rejoice because God is working even when you cannot see it. Amen po ba? A difficult season is not necessarily your final destination. Amen? It doesn't mean final destination. Naunawaan? Nagigets ba natin? Kung ikaw ay nahihirapan sa iyong buhay, hindi nangangahulugan na yan ay yung destination mo. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo dati? Hanggat hindi pa happy, ulitin ko ha, hanggat hindi pa happy, hindi pa ending. Bakit? Ang gusto ni Lord sa iyo, happy ending. They live happily ever after. Di ba? Ganun lagi yung mga kwento. Eh kung sa mga istorya nga ng mga, ang tawag sa mga ganung mga istorya? Fairy tale. Yung author, ang laging pinakadulo, they live happily ever after. How much more ang Diyos?
Kung ang tao nakaisip ng ganung idea na ang destination ng tao ay dapat happily ending or happy ending, how much more ang Diyos? Yun din ang destination natin. Hindi ibig sabihin you're experiencing difficult situation, that's your final destination. Hanggat hindi pa happy, hindi pa ending. Because ang prepare ni Lord sa atin ay happy ending. Sino pa sa inyo dito gusto ng happy ending? Kaya kung ikaw nakakaranas ka ng problema at pagsubok, huwag kang magsettle dyan sa sitwasyon na yan. Rejoice because God is working even you cannot see it. Amen. Ngayon, pag-usapan po natin, mabilis lamang po ito. Last na po, how do we rejoice in the Lord? Number 1, rejoice through prayer. Amen? Rejoice through prayer. When anxiety comes, don't only worry, pray. Hindi po tayo pinagbabawalan ng Diyos na mag-worry kasi natural na expression or emosyon ng tao mag-worry. Pero kapag nararanasan at nararamdaman mo na yung worry, paano ka magre-rejoice? Rejoice through prayer. Yung iyong worry mapapalitan ng rejoicing, ng joy. Amen? Just pray. Pangalawa, rejoice through worship. Yung ginagawa po natin kaninang pagpalakpak. Yung ang saya-saya ng kanta ko na, this is the day. Ang saya-saya mo. Sabi ng worship leader, come on, let's worship God, let's rejoice. Saya-saya mo naman. Rejoice through worship. Put your eyes on God instead of constantly looking at your problems. When we worship God, hayaan mo na yung problema. Iwan mo muna yung problema. Si Lord na bahala dyan. Just focus on God. Amen? Just focus in worshiping God. Pangatlo po, rejoice through gratitude. Amen? Magpasalamat tayo na magpasalamat sa Panginoon. Isang paraan para tayo ay maging masaya. Remember what God has already done for you. Kung nagawa niya ito dati, God will do it again. Kung napasaya ka niya dati, God will do it again. Amen? Rejoice through gratitude. Pangapat, rejoice through His Word. God's promises give strength when emotion become weak. Pansinin ninyo, kapag tayo ay nagbasa ng Biblia at nangihina ka at naka-receive ka ng promise ni Lord, bigla kang nagiging masaya. Amen? Sino sa inyo ito pag nakakarinig ng salita ng Panginoon sumasaya? Pero sino sa inyo ito pag nakakarinig ng chismis mas sumasaya? Uy, Mare, anong chismis? Mare, anong latest? Kaya naging marites. Diba? Huwag tayo maging marites, huwag tayo maging chismoso-chismosa. Sabi ko nga, may pinag-pray ako kay Lord. Sabi niyo po sa akin, ano po yun, pastor? Magkaroon tayo ng mga member dito sa church na mga chismoso at chismosa na spiritual. Ano ibig sabihin? Yung pagkagising nila, maghahanap sila ng kapitbahay at mag-share ng word of God. Uy, alam mo ba? Napakabuti ng Panginoon. Alam mo ba? Mahal na mahal ka ni Lord. Hindi yung buhay na may buhay ang kanilang pinag-uusapan, kundi ang buhay ni Lord. Di ba mas masarap yung ganon? Parang ayaw yata ng ganon Mas masarap pa rin po pag-usapan yung buhay ng iba. Huwag na po yung buhay ni Lord. Pero nakakatuwa yung ganon, no? Isa po yung sa prayer ko. Yung mga chismosa maborn again. Isang barangay, may isang chismosa, yung buong barangay na yun magiging born again. Chismosa ang spiritual hindi chismosa na ng buhay ng iba. Yung talagang walang hiya, pagdating, hindi po hindi nahihiya. Yan. Yung hindi nahihiya na mag-share ng gospel, pagka tinanong ng kapitbahay, Mare, anong latest? Eto, napakabuti ng Panginoon. Tanggapin mo si Lord at magkaroon ng kaligtasan mula sa Kanya. Ay nako, isang buong barangay ligtas. Sana maging chismoso rin ang iba sa atin dito. Mga estudyante, maging chismoso kayo na spiritual. I-share ninyo si Lord. Amen? I-share ninyo si Lord sa mga tao. Okay? Hindi yung chismosong negative baka ma-misinterpret nyo ako. Sabi po ni Pastor, maging chismoso daw po kami. Hindi, ang pag-uusapan ay buhay ng iba. Kundi ang pag-uusapan is yung buhay ni Lord na binigay niya para sa ating lahat. Amen? Amen po ba?
And lastly, number 5, rejoice even while waiting. Your waiting season does not mean God is absent. Nasa waiting season ka because God is doing something great in your life. So, guys, Philippians chapter 4 verse 4, tatapusin po natin ang series natin ngayon. Kasi sa darating pong Sunday, may iba po tayong pag-uusapan. Philippians chapter 4 verse 4. Basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin si Lord. Yung malakas po na palakpak. Yung palakpak po ng mga nagre-rejoice. Mahina pa yan. Yung palakpak po ng mga masasaya. Come on. I believe marami kang dahilan para maging masaya. Kaya sa oras na ito, bigyan mo ng malakas na palakpak ang Panginoon. Kung ang kagalakan mo ay nasa Panginoon, kung ang kagalakan mo ay ang Diyos, come on, let's clap our hands to Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. Come on. And be glad in it. Come on. We will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Come on, sabihin natin, this is the day. This is the day. Woo! Come on, ipakita mo na ikaw ay masaya sa araw na ito. And we will receive all His promises. So let's rejoice and offer all. Come on, Lord, I will praise You. Lord, I will praise You. Lord, I will serve You. Lord, I will honor and adore. Come on, let's rejoice in the Lord. Lord, I will praise You. Lord, I will serve You. Lord, I will honor and adore You. And let's declare that this is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We will receive, come on, all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Salita, salita. Pwede ka bang umahat ng partner mo? Harap ng partner. Yan, harap ng partner mo. Come on. Harap ng partner. Kausapin partner, sabihin mo, this is the day. 1, 2, 3, go! And this is the day. Sabihin mo sa iyong partner. That the Lord has made. We will rejoice and be Come on. glad in Sabihin. it. Kausapin mo yung partner mo habang kumakanta ka. Come on. And all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Oh, isa pa. Hanap ng isa pa. Hanap ng isa pa. Hanap ng iba naman. Alright, sabi mo. This is the day That the Lord has made. Come on, let's rejoice. We will rejoice and be glad in it. Come on. We will receive all His promises. So let's rejoice and offer all our praise. Come on, for the last time, let's say this is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And we will receive and all His promises. So let's rejoice and Come on, let's rejoice. So let's rejoice and offer. So let's rejoice and offer. So
Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Salamat, Ama, sa kagalakang ipinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa buwan na ito that you reminded us to rejoice always. That you reminded us, Father God, that our joy comes from you. I pray, Father God, sa buhay ng bawat isa, manatili ang kagalakan nagmumula po sa iyo. At ma-enjoy po namin ang buhay na ito na kasama ka. Marami po salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise, yan. Praise God po. Yan, so dako po tayo sa tithes and offering sa oras po na ito. Yan, praise. So handa na po bang makinig? Palakpak nga po kay Lord. Praise God. Yan. So, ayun po, lagi po natin itinuturo dito ang tithes and offering. Pero po, para po sa mga bago, yan, para po sa mga first timer, ano po ba ang tithes and offering? Ang tithes po, ito po ay 10% ng lahat po ng income, blessings po na nare-receive po natin. Amen? Ang tithes po, ulitin ko po, 10% ng lahat po ng blessings and income na nare-receive po natin. So ano po ang dapat natin gawin? Ibigay po natin yung 10% ng lahat ng blessings and income na nare-receive po natin. Dito po sa simbahan. Ano po ba yung sabi? Bakit po natin kailangan gawin? Or bakit po tayo dapat magbigay ng ating tithes and offering? Unang-una po, inutos po ni Lord. Inutos po ni Lord. Amen. Sabi po dito sa salita ni Lord, sabi po sa Malakay chapter 3 verse 10, ayan, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Amen? Diba? Hindi po kailangan ni Lord ang pera natin, pero syempre, kailangan po ng ating simbahan. Amen? Sige po, palakpak nga po muna kay Lord. Yan, tingin po muna tayo dito, mabilis lamang po ito. Unang-una po, bakit po natin kailangan magbigay ng ating tithes and offering? Dahil iniutos po ni Lord. Amen? Sabi ni Lord, dalhin po natin dito sa kanyang simbahan. Amen? Pangalawa po, bakit kailangan po natin magbigay ng tithes and offering? Pangalawa po, dahil may pangako po si Lord. Ano po yung pangako ni Lord? Ayan, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Amen? Unang-una po, bakit kailangan po natin magbigay ng ating tithes and offering? Dahil po iniutos ni Lord. Diba? Tinitignan po ng Panginoon, hindi po yung halaga ng ibinibigay natin, kundi yung puso po natin na sumusunod sa Kanya. Pangalawa po, kailangan po natin magbigay ng ating tithes and offering dahil mayroon pong pangako si Lord. Kung gusto po natin sumagana, ibigay po natin ang ating tithes and offering. Ngayon naman po, ano naman po yung offering? Ito po yung kusang loob po na ibinibigay po natin sa Panginoon. Kung gaano po natin kamahal ang Diyos, makikita po yun kung paano po tayo magbigay ng ating offering. Amen po ba? Sige po, sa mga nakapaghanda na po ng kanilang envelope, ng kanilang tithes and offering, panalangin po natin ito. Yan, sa mga wala pa po, yan, nagbibigay po si Sister Lilia ng envelope. Yan. Antayin lang natin ng kaunti. Praise God. Yan, so sa mga nakaredy na po, atin po itaas ang ating mga envelope at atin po ipanalangin. Hallelujah, Father God. Salamat po, Lord, sa oras po na ito na kami po ay makakabahagi sa pagbibigay ng tithes and offering, Father God. We pray, Father God, na patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa, ang source of income ng bawat isa, ang negosyo, ang trabaho, Father God. Hayaan niyo po na patuloy po kaming makabahagi, Father God, sa bawat linggo, Father God, ng aming tithes and offering. We pray, Father God, for protection sa lahat po ng aming source of income, sa lahat po ng blessings. Wala pong devour in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat, Ama. At ganoon din po sa lahat ng malilikom sa oras po nito, Father God. Dalangin po namin, Lord, na maging kapakipakinabang magamit po dito sa loob ng inyong simbahan ng lahat po ng malilikom. At i-bless niyo po ang lahat po ng malilikom sa oras po nito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pwede na po makapaghulog sa box. It will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over me. And it will come back
pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord from your heart, give your best. Give unto God, and you will be blessed. Don't be sticky, don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her lifetime. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God, tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So para po sa bawat isa, kukuha lang po tayo ng, ng juice, tapos bibigyan po tayo ng tinapay. So wag niyo muna pong kakainin, wag niyo muna pong iinumin. Atin pong ipanalangin ang mga elemento natin gagamitin sa oras na ito. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po magpapartake ng Holy Communion. Dalayan ko po, Ama, ang benepisyo ng induhot na yung katawan ng receive ng bawat isa. Maraming po salamat in Jesus' name. Amen.